Hello again guys, welcome again sa aming YouTube channel, Elmer and Desiree TV. Nandito na naman tayo upang pakita sa inyo ng mga recipe na aming niluluto dito sa Inglaterra. May mga orders ulit tayo na gagawin. So, ito ay ang lechon pork sisig, ang ating chicken teriyaki, at ang sweet and sour fish fillet. So, naihanda na natin ang ating mga ingredients para sa ating lechon pork sisig. Ganon din ang ating sa chicken teriyaki. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ang pagdidibo ng chicken teriyaki na ginagamit ko. Ito ang chicken thigh. Ang papakita ko ngayon ay ang paghahanda ng ating mga ingredients para sa ating sweet and sour fish fillet. So, samahan niyo ako. Pulang bell pepper ang usually ginagamit natin dito at green. So, ngayon, red lang ating nabiling bell pepper at ang gagawin natin dito ay dalawang klase ng ating paggagayat. Isang square at isang julienne para may style ang ating paggagayat ng ating bell pepper. Yan na ang ating ingredients para sa ating sweet and sour fish fillets. Natin to para sa ating pagdidibo ng ating chicken thigh. Ito siya, bali 6 na kilo siya. So 6 na pack to, kada isang pack ay 1 kilo. So 6 kilos to. At ito, dito natin siya lalagay sa mas malaking lalagyan. Ito, mga excess na skin, tinatanggal ko yan. Ganyan. Ganyan lang. Okay, last na ito. So, malapit na tayong magtimpla ng ating chicken para i-marinate natin sa ating salt at ground black pepper. Ito ang ating 6 kilos ng dinibo na chicken thigh. Napakarami niya. Ang alay. So, atin siyang titimplahan naman. So, babalik lang natin muna ulit siya dito sa ating planggana. Kasi ang ginagawa ko, para pare-parehas ang lasa niya, nilalatag ko siya dito sa ating chopping board at doon ko nilalagay siya ng ating timplang salt at ating ground black pepper. Okay, ito lang siya. Ganyan lang. Baliktad lang natin siya para yung kabila naman. Gagawin lang natin to sa mga natitira pang ating mga chicken thigh na dinibone. So, matrabaho pero masarap ang end result natin. So, ganyan lang. So, hello din guys sa ating mga taga-subaybay ng ating YouTube channel. Almatin na natin siya at ating titimplahan ng salt and pepper lang. So, itong ating fish fillet, gagayatin na natin siya ng pahaba. Wala siyang particular na sukat ng gayat. Basta pahaba siya para mas pwede siya maluto kapag i-fry natin siya. So, ayan, natapos na natin. So, titimplahan naman natin siya. Isin lang natin to.
Simple lang ating gagawin dito. Lagyan lang natin siya ng ating salt para magkaroon siya ng lasa. Ito ang ating nga palang butter para sa ating sweet and sour. So magtataka lang tayo ng all-purpose flour, salt, ground black pepper, at ang ating baking powder. Yun ang ating mga ingredients sa ating fish fillet butter. So ganyan lang ating butter para sa ating sweet and sour. Ang tubig. Ganyan kasimple ang ating butter. Natin siya ng tubig gradually at haluin natin para maging butter consistent siya. Ang dami ng ating butter na tinitimpla, depende sa dami ng orders. So, ito is round shipping this. So, tama lang ito para doon. Yan ang tamang consistency ng butter natin kasi kung papansin nyo, medyo malapot to. Dahil may magiging excess na water pa dun sa ating fish, so dadagdag natin dito siya. Kaya tamang-tama lang to. Ganyan lang oh. Lalok lang natin to sa ating fish fillet na ginayat kanina. At atin siyang haluin. Yan o. Tamang-tama lang ating butter para sa ating fish fillet. So, set aside lang natin siya at maya-maya lang ay atin siyang i-deep fry na. Pwede nyo itong deep fry sa deep fryer or sa kawali lang. Ito, i-deep fry ko sa kawali lang kasi mas gusto ko doon yung mga walang deep fryer. Ganyan lang oh. Set aside lang natin ito. Magpapainta ng mantika para sa ating pagpipirito ng ating chicken. Painitin lang natin siya bago natin ilagay ang ating chicken. Pa natin para madaling uminit. Mainit na agad ang ating kawali, so hindi tayo tulad na sinabi ko noon, hindi tayo naglalagay ng mantika dito. Ganyan lang at ating tatakluban. So mamaya hintayin natin siyang mag golden brown ang likod at saka natin ipipip siya sa other side. Ang ating chicken, tingnan natin kung madilaw na ang kabilang side na. Ito yung ginamit nating tong sa pagbabaliktad.
ito. So, ganun lang, babalikan lang natin ang ating chicken at lagay sa mga natitira pa natin mga pirit ng chicken na ating liver. Pwede natin pang chicken yun, eh. Maraming mantika. Okay, dahil last batch na itong ating chicken, pwede na tayo magpainit ng ating mantika para sa ating fish fillet na i-deep-fry. Yes. Siguraduhin lang natin mainit ang ating mantika bago natin ilagay ang ating fish fillet. So ayan ang ating chicken, tapos na siya. So focus ko tayo sa pagluluto ng ating fish. Ang ating Mountains chicken. So ayan ang ating mantika, mainit na siya, so pwede na tayong mag-testing kung pwede na. Patakan lang natin siya ng counting button. Ayan okay na siya. So trabaho nga lang at makalat ang pagluluto natin ito. Ng batang niya at mantika.
oh, pwede na natin siyang hanguin. So, last one batch na ang ating fish fillet. Ayan siya. So, ito ang ating sekretong salsa ng ating chicken teriyaki. Ready na siya sa ating pag-plating ng ating chicken teriyaki. Ng ating fish fillet. Pang-gas na. At sasangkot na tayo ng ating vegetable para sa ating chicken sour. So, ayan na. Tapos na tayo. Ngayon lang natin siya. Ang ganda ng ating fish fillet. So, yan ang ating buttered fish fillet. So, luto naman tayo ng ating vegetable para sa ating sa sweet and sour. Bilang tayo ng kaunting mantika. Ating painitin siya. Yung ating inihanda kagabing mga gulay, oh. Nahin natin ang ating bawang, sa ating sibuyas, natin ang ating carrots, sunod na rin natin ang ating bell pepper. Huhuli natin ang ating kamatis para hindi siya madurog. At ating siyang titimplahan lang ng kaunting salt at black pepper. Nakulay ang ating vegetable sa ating sweet and sour para mas katakam-takam siyang kainin. Ito, pwede na natin i-turn off ang ating fire sa ating gulay. Okay na tayo. Ganda ng ating gulay. Magagawa naman tayo ng sauce natin sa ating sweet and sour. Magawa naman tayo ng ating sauce. Halu-haluin lang natin ang ating mga sangkap. Sugar, vinegar, ketchup, water.
So ito yung ating pampalapot. So sa nagnais po magsubukan ng recipe ito, makikita nyo po ang full description, no. Ang recipe nito, ang sweet and sour natin sa aming naka-upload na video na sweet and sour tilapia. So tilapia lang po ang ginamit natin, hindi fish fillet dun sa ating video. So nandun pong step by step ng paggawa ng masarap na sauce ng ating sweet and sour tilapia. At yun din po ang ginamit natin ditong sauce. So, lagyan lang natin siya ng pampalasa, asin, at ang ating dinurog na paminta. Kalimutan ko nga po lang sabihin, ito po, meron din siya po lang pineapple juice at pineapple chunks. So ipapalinamnam natin sweet and sour, nagbibigay ng ating sweety sour flavor. Ngayon nagsisimula ng lumapot ang ating sauce. So ayan, meron na tayong sauce ng ating sweet and sour. So okay na siya. Ito naman ang ating sweet and sour. So i-arrange lang natin siya. Hindi ko siya niluluto ng sama-sama. So para crunchy pa rin ang ating fish at ang ating vegetable. So ito na siya. Lagyan lang natin muna siya ng ating sauce. Pinakang base natin. Fish. Lagyan natin siya ng ating sauce. Hanggang mapuno natin ang ating chafing dish. Hindi tayo nagwi-withhold dito ng ating mga dish na niluluto. Binibigay natin lahat to para lasahan nila ang tunay na sarap ng ating mga niluluto. Tulad ng sinabi ko kanina, sa mga interesado na gayahin ang recipe nito, makikita nito sa aming na-upload na video na sweet and sour tilapia. Nandun ang full recipe nito at instruction ng paggawa at pagluluto ng ating masarap na sweet and sour sauce. Kaya lang tilapia ang ginamit natin. Gumaapaw ang ating lagay. Para maganda-ganda naman siyang tingnan, presentable siya. Ang ating final touch, ang ating sauce ulit. Spring onion.
Mayroon na tayong masarap na sweet and sour. So, linisin lang natin ang gilid niya. Ito siya, ang ating sweet and sour fish fillet. Ayan to, gagayatin na natin ang ating chicken. At ating i-aalay na sa ating chafing dish. Lutong na labas ng ating chicken Anti-slip mat nga pala itong blue na latag natin ito para hindi siya dumulas. Malinis yan kasi ating nilalaban lagi yan pagkakatapos gamitin kada isang gamit. Ganyan lang, tatapusin lang natin siya bago natin siya lagyan ng ating masarap na sauce. Ito nga pala ay paluto ng magsi-60th birthday. Kasama yung sweet and sour. So, yung sisig, iba nagpaluto, nakuha ng kanina. So, okay, ito na ang ating last na chicken. So, lalagyan natin siya ng ating teriyaki sauce. So, ito ang ating sauce. Didrop lang natin siya sa ating chicken. Damihan natin siya para masarap. Ating pang-plating na pickled cucumber. Itong ating toasted na sesame seed. Ang nakikita, lagyan natin siya spring onion para maganda ang ating presentation. So ayan, mayroon na tayong masarap na chicken teriyaki. So ito na ang ating natitira pang lechon pork sisig na gayatin at ito rin ang highlights ng ating lechon pork sisig na niluto kanina. Hindi ko na nga pala pinakita ang para ng pagluluto nito kasi ka-upload din lang natin sa ating cooking vlog number 2. Ito na ang ating masarap na lechon pork sisig na request ni client para sa foil ilagay at hindi sa chafing dish. So hindi rin nga pala ito napasama sa ating final vlog kasi ang kasabay nito ay mga pick-up foods na pang pika-pika. So, ito na ang ating masarap na lechon pork sisig. Okay guys, ito na ang ating masarap na chicken teriyaki at ang ating sweet and sour fish fillet. So, ready na ito for pick up. So, sa marami pang video ng aming DIY and cooking at aming everyday task dito sa amin sa England, please support our YouTube channel, Elmer and Desiree TV.
at makikita nyo doon ang marami pa namin mga video updates. So, thank you very much and God bless. Bye-bye!